kung paanong itinalaga ng Diyos ang mga hinirang tungo sa kaluhatian, gayon din naman sa walang hanggan at pinakamalayang layunin ng kanyang kalooban, ay itinalaga niya ang lahat ng paraan para doon. Kaya ang lahat ng pinili niya, kahit sila'y nahulog sa kasalanan ni Adan, ay tinubos ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. Ulitin ko po, yung sentence po na yan, kaya ang lahat ng pinili niya, kahit sila'y nahulog sa kasalanan ni Adan, ay tinubos ng Diyos pamagitan ni Kristo. Or in English, all who were predestined and chosen were redeemed by Christ. Now, in the whiteboard, may mapapasin po tayo. Meron po tayong salita na redeemed in English or sa Tagalog tinubos. Pero maari ho nating tanungin, what are these words? In Greek, in the New Testament, the language that it was written in, tuwing ginagamit po yung salitang redeemed o tinubos, depende sa konteksto, ito po ay may mga kanya-kanya mga uri that conveys the same meaning. If you want to say the word redeemed in the New Testament, you have the word lutrao, agorazo, apolotruses, or apolotruses. Dito ho natin nakikita that ang bawat salitang ito, latrao, agorazo, apolotruses, lahat po yan ay tumutukoy sa redeemed, pero meron po sila mga very distinct na ibig sabihin na nakatali sa salitang redeemed. Now, why is this important? Dahil sa ating binasa po dito in our confession, lahat ng pinili niya, kahit sila'y nahulog sa kasalanan ni Adan, ay tinubos ng Diyos. Meaning, we are redeemed. Pero if you were to ask yourself the question, ano po bang ibig sabihin ng redeemed in the Bible? Unang-una, for this word lutrao, the word lutrao means, which also means redeemed, pay a ransom. To pay a ransom. Yun ang ibig sabihin po nun. Basahin po natin ang unang Pedro, Kapitulo 1, 1 Peter, chapter 1, beginning at verses 18 and 19. Unang Pedro 1, talatang 18 hanggang 19. 1 Peter 1, verses 18 and 19. Tignan niyo po kung paano gamitin yung salitang tinubos. Alam natin, o alam naman ninyo kung ano ang ipinangtubos sa inyo mula sa walang kabuluhang pamumuhay na minana nyo sa mga ninuno ninyo. Ang ipinantubos sa inyo, hindi ang mga bagay na nawawala katulad ng ginto o pilak, kundi ang mahalagang dugo ni Kristo, katulad siya ng isang tupa na walang dungis o kapintasan na inihandog sa Diyos. So in English, for you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors. Nang ibig sabihin, when the Bible says redeemed, ang nais po ipunto ng ating mga Reformed Baptist na mga kapatid is that Jesus redeemed us in the sense He paid us as a ransom. Anong ibig sabihin po noon? Sino po ang nagmamay-ari sa atin noon? Si Satanas. At para po tayo mapalaya sa kabay ni Satanas as a ransom, binayaran ito ni Kristo. Redeemed. Now, the word lutrao, hindi lang po natatapos sa salitang pay a ransom. Meron po din siya tinataglay within the context of redemption to liberate from oppression. Basahin po natin dito mga kapatid sa aklat ng Salmo 106. The book of Psalm 106.
And let us read verse 2. Psalm 106, verse 2. Excuse me. Tignan niyo po ang nakalagay. Psalm 106, verse 2. Walang makapagsasabi at makapagpupuri ng lubos sa makapangyarihang gawa ng Panginoon. Mapalad ang taong gumagawa ng tama at matuwid sa lahat ng panahon. Panginoon, alalahanin niyo ako kapag tinulungan niyo na ang iyong mga mamamayan. Iligtas niyo rin ako kapag iniligtas niyo na sila. So here we see, mga kapatid, that with relation po of being redeemed, it is to set us free from oppression. So nung sinabi po ng Biblia na tayo po ay tinubos ng Diyos, what he's saying is, binili po tayo ng Panginoon from sin at pinalaya niya po tayo mula sa oppression of sin. Yan ang paggamit ng salitang redeemed sa salitang lutrao. So kung i-apply po natin yan sa ating buhay, paano po tayo tinubos po ni Kristo? He purchased us as a ransom and He liberated us from oppression of sin. He that the Son sets free is free indeed. Secondly, agorazo. Paano po ba gamitin ang salitang agorazo? Kapag ginamit po agorazo for the word redeemed, it means to purchase as property. To purchase as property. Basahin po natin ang unang Korinto, kapitulo 6. 1 Corinthians chapter 6. Unang Korinto, kapitulo 6, talatang 20. 1 Corinthians chapter 6, verse 20. Tignan niyo po ang nakalagay. Dahil tinubos kayo ng Diyos sa napakalaking halaga, kaya gamitin ninyo ang iyong katawan sa paraang ikapupuri ng Diyos. You were bought, that's the word agorazo, at a price. Therefore, honor God with your bodies. So kapag tayo pala ho ay tinubos ng Diyos, hindi nangangahulugan lamang natatapos lang po siya from pinalaya na kita mula sa kamay ni Satanas. Pinalaya na kita mula sa iyong mga kasalanan, kundi nung ikaw ay tinubos ng Diyos, pag-aari ka na niya. That's what redeem means. You're not only purchased as ransom, you're not only purchased to be liberated, you now belong to God. Yun ang ibig sabihin nun. What you do with your body, how you use your body, where you take your body, pag-aari ka ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng tinubos with the word agorazo. It's interesting kasi in Revelation, dalawang beses binanggit po ito. Revelation chapter 5. Revelation chapter 5. Verse 9. Revelation chapter 5, verse 9. Tignan niyo po ang nakalagay. Sabi po dito sa Revelation chapter 5, verse 9. At umaawit sila ng bagong awit na ito. Kayo po ang karapat-dapat na kumuha ng kasulatan at magtanggal ng mga selyo nito, dahil kayo ay pinatay at sa pamagitan ng iyong dugo ay tinubos nyo. That's agorazo. Ang mga tao para sa Diyos. Notice that. Bakit sila binili? Kanino po sila? Sabi ng Biblia, tinubos sila para sa Diyos. They are owned by God. They are purchased for God. They are God's property. Lastly, chapter 14, kung ating po babasahin ang Revelation. Revelation chapter 14, verses 1 and 3. Revelation chapter 14, verses 1 and 3. Tignan niyo po nakalagay.
Pagkatapos nakita ko ang tupa na nakatayo sa bundok ng Zion. Kasama niya ang 144,000 na tao. Nakasulat sa noo nila ang pangalan ng tupa at ng kanyang ama. Nakarinig ako ng ingay mula sa langit na parang lagaslas ng talon o dagundong ng malakas na kulog. At para rin tugtugan ng mga manunugtog ng alpa, ang 144,000 na tao ay umaawit sa harap ng trono na 4 ng buhay na nilalang at ng mga namumuno. Bago ang kanilang awit at walang nakakaalam maliban sa kanila na 144,000 na tinubos, agorazo, mula sa mundo. What does that mean? It means the only ones who can sing about the glory of Christ's redemption wholeheartedly are those who have been purchased to be His own. Redeemed. So, hindi po tayo niredeem ng Diyos para maging malaya, hindi po tayo niredeem ng Diyos mula sa kamay ni Satanas na ganun-ganun lang, but He redeemed us to be His property. Lastly, apollotrosis. Apollotrosis. Sabi ho dito, it gives you the meaning of acquittal. To release for acquittal. Ano pong ibig sabihin ng acquittal? The word acquittal, to be found not guilty. Pinalaya ka ng Diyos from condemnation, where we're guilty, from judgment, where we are guilty and deserving of it. Pinalaya niya po tayo upang maituring po tayo ng Diyos na walang kapintasan. And where do we find that? Hebrews chapter 9. Hebrews chapter 9. And let us read verse 15. Hebrews chapter 9, verse 15. Tignan niyo ha. Kaya si Kristo ang ginawang tagapamagitan sa atin at sa Diyos sa bagong kasunduan, sapagkat sa pamagitan ng kanyang kamatayan, tinubos, that's apollotrosis, niya ang mga taong lumabag sa unang kasunduan. Dahil dito, matatanggap ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na ipinangako niya. For this reason, Christ is the mediator of a new covenant, that those who are called may receive the promised eternal inheritance, now that He has died as a ransom to set them free. Apollotrosis, from the sins committed under the first covenant. Nang ibig sabihin, kung hindi dumating si Kristo to redeem us, hindi tayo mapapalaya as guilty in light of the Old Testament law. Pero dahil dumating po si Kristo to redeem us, apollotrosis, to release us, para hindi na tayo maging guilty sa harapan ng kautusan. So when our Reformed Baptist brothers say na tayo po ay redeemed by Christ, redeem means your sins have been paid for. Pinalaya ka ng Diyos from oppression. Ikaw ay pagmamayari na ni Kristo. At makakatayo ka na sa kanyang harapan na walang kapintasan because you are redeemed by Christ. All of that is made possible, mga kapatid, dahil sa Ebanghelyo ni Kristo. So, with that being said, nawa po sa ating pag-aaral po this afternoon, we have come to understand what it means to be redeemed. Our sins are paid for. We now belong to Christ. And we are no longer guilty sa kanyang harapan. Does anyone have any questions this afternoon sa ating napag-aralan? Okay? So, kung wala na po tayong mga katanungan, mga kapatid, let's pray.